30 seconds. Yan. Okay. So, kita na, no? Kita na, sir, medyo mahangin. At pakipatay itong electric fan left. Baka garbled. Garbled yung boses ko, no? Sige, wait lang. Yan, patay mo na. Okay. Thank you, ha. Thank you sa call out. Okay, wait. Yan. Okay, task 2 natin is midterm. So, tapos na tayo ng prelim. So, ang task 2 natin, midterm, yan ang weeks 3 and 4. So, week 3 na tayo ngayon. Nasa Tuesday na tayo ng week 3. Mag-e-end yung week 3 Friday, tapos week 4 naman sa next week. So, basically, merge naman yan. Wala naman tayong specific task para sa week 3 and week 4. Meaning, kung pag sinabi nating task 2, yan ay week 3 and 4. Parehas lang yan. Okay? So, paano ba yung week 3 and 4? Motor learning has 3 stages. Ito rin mismo yung module. Yun na yung pinull up ko. Hindi ko na ini-slides. Motor learning has 3 stages, which I already explained yesterday dun sa video lecture at saka sa lecture natin mismo. Cognitive, associative, and autonomous. Reading materials 3 and 4 both discuss the phases stated. Yung reading materials natin na yan yung PowerPoint ko, dinagdagan ko na lang kahapon. Yung may reference either in accomplishing the following task. Teka, may nag-message. Sir, paano po? Ano? Sir, paano po kung di nakapagpasa ng task 1? Again, paulit-ulit kong sinasabi to, wait, na ako ay hindi walang ya sa late. Walang minus ang late, wala kahit na anumang parusa ang late. But, kayo ay may responsibilidad. Ang responsibilidad, may intindihan nyo mamaya dun sa second part ng klase natin ngayon. Yung responsibilidad na yan ay kailangan nating dalin, kailangan nating baunin hanggang sa nagtrabaho tayo. Sir, grabe ka naman. Marami po kasi akong mga ginagawa, etc., etc., etc. No, time management lang yan. Hindi natin pwedeng ikatwiran sa magiging boss natin sa trabaho o kung saan man na tayo ay kulang sa time. 24 hours sa isang araw, impossible na wala kang 5 minutes man lang sa task. That is highly impossible. Meron yan, kaya yan. Manalangin ka lang sa Diyos, kaya yan. Ngayon, para sagutin ko specifically yung tanong mo, yung particular na tanong mo, paano kung hindi nakapag-submit ng task 1 pa. Panuorin mo tong video na to, na pinost ko dito sa Facebook group natin. Palagi kayong manunood ng updated link sa Facebook natin. Kung mapapansin ninyo, updated na yung weeks 3 and 4. Tama, kahapon wala yan eh. Kahapon ko lang yan nilagay at klase nyo yan. So mamaya, lalagay ko naman yung weeks 3 and 4, hindi video lecture, task explanation naman. Sa tanong mo, panoorin mo itong orientation in week 1, weeks 1 and 2, at saka yung weeks 3 and 4. Andyan ang sagot sa lahat ng mga katanungan mo. Kailan ipapasa, paano kung hindi nakapasa, saan ipapasa, paano ipapasa, ano yung task, paano sir kung ganito, paano sir kung ganyan, lahat ng sagot sa katanungan mo nandyan na panuorin mo na lang. Pero para sagutin ko ng maigsi yung sagot mo, hindi ako nagma-minus sa late. Pero nandyan yung konteksto ng sagot ko, panuorin nyo na lang. Okay? So palagi dito sa Facebook group, kaya nga sabi ko, hindi naman talaga mahalaga yung Google Class natin na submission eh. Mahalaga yon dahil backup, kaya nga two-pronged. Pero lagi akong nag-check, lagi akong nagbabasa sa Facebook group dahil alam ko yan ang pinaka-platform nyo, mga students, yung Facebook group natin. Okay? So, balikan lang palagi yan. Okay po, Sir Teng. Naglolo ko po kasi, last time. Sige, okay lang. So, balikan na natin yung module. Ayan. Okay. So, eto na. You may reference either in accomplishing the following tasks. What are the tasks? Describe each phase according to how you understand it. Meron akong paliwanag, pwede mong balikan yung video, pwede kang kumuha ng idea doon. Letter B, if you are going to apply these stages or phases in motor learning in developing a skill, how would you do it? Based dun sa mga paliwanag na yon, sa mga stages, yung mga kung gradual phase ba yan, kung open loop ba yan, kung closed loop ba yan, So anong teorya
yung yung palagay mong mas okay para sa at paano mo i-apply para dun sa gagawin mo. Letter C, map out the process of each motor learning theory. So, lumalabas sa makatwid na ito ay parang in paragraph form yung sagot ninyo. Or kung gusto nyong using chart, fine. Kung gusto nyong using tables, fine. It's up to you. Kung gusto nyong video presentation, yes, i-allow ko yon. Say for example, ayaw nyong magsulat, gusto nyong videohan yung sarili nyo, pinapaliwanag yung sagot dito sa task 2, wala ring problema. So kung yellow pad kung yellow pad lang ang ginamit mo, walang problema. Picture mo yung yellow pad, yun ang i-comment mo dun sa Facebook group natin. So ganyan ang task 2 natin. At inilatag ko na yung lecture diyan kahapon. Para dun sa hindi naka-attend kahapon, nandun sa Facebook group yung lecture, in-upload ko na. Okay? So yan yung task 2. Any questions sa task 2? Bago tayo tumawid. Any questions? Anybody? Meron nagtanong. Umalis ka na, Mr. Dakis. Baka mamaya ma-aksidente ka pa sa biyahe. Dami mong cooking na nalalaman. Okay. So, questions pa. Anything else? Anybody else? Mami, pero mga akong tissue. Anybody else? Oh, yes, Mr. Jerry. Go ahead. Doon sa letter C, sir, yung map out po, kailangan po i-explain yung each learning theory po. Apparently, kailangan, kumbaga, wait lang Sorry. Oo. Kasi ito hindi ko pinapasagot sa inyo na gagayahin yung explanation ko verbatim. No, that's not the case. Here, dito sa task ninyo. Kumbaga, ang gagawin nyo lang, kaya nga sinabi kong pwedeng by chart eh. Kasi when we say mapping out, yung mga processes ng motor learning theory, when we say mapping out, pwede kayong mag-illustrate, pwede kayong mag-drawing, pwede kayong through chart, pwede kayong through table, or pwedeng in paragraph form. Okay? So lahat nung apparently ang hinihingi dito, lahat nung mga motor learning theory. Ganito na lang ang gawin ninyo. Para maging kaakibat dun sa letter A and letter B, yung sagot nyo sa letter C, yan. Halimbawa, say for example, describe each phase according to how you understand it. Hindi naman yan, wala naman tayong sinabing, sir, baka pwedeng unahin to. Dahil hindi pwede kasi nga stages ang hinahanap natin. So, kung gusto nyo, letter A, sinagot nyo say for example, dun sa phases or stages, letter A, cognitive. Pwede mo muna kagad ilagay ng letter B, cognitive, ganito yung magiging i-apply ko pagdating sa cognitive phase, ganito. Ito yung map out ko ng processes kung paano ko atakihin yung skills na yun. Or, pwede mong unahin yung letter A, lahat-lahat, describe each phase, cognitive means ganito-ganito, associative means ganito-ganito, ano nga yung isa, autonomous yung ganito-ganito, and then letter B, atakihin mo na kagad. If I'm going to apply these stages in motor learning in developing a skill, how would I apply cognitive? By doing this. Associative, by doing this. Autonomous, by doing this. So it's up to you kung baga ang kasabihan ko rito, ang motto ko dito sa pandemic learning is do the task as conveniently as possible at your end. Kumbaga, kung diyan ka nadadalian sa ganung way, sa ganung methodology, go ahead. Basta nandun yung content, 100 yan sa akin. Hindi, kung mapapansin nyo yung class record na pinulap ko kahapon, di ba? Tantad ng 100. Nakita ko lang yung content, okay na eh. 100 na yun eh. Hindi, huwag kayo magdi-disregard ng rubrics talaga eh, dapat eh. Pero ako kasi ay nag-a-adapt. Kumbaga, ang katwiran ko kasi, pagka tinatanong ako, hindi naman ako kini-question. Pag tinatanong ako ng mga boss or ng mga, ba't ganyan ka mag-grade? Ganyan. Balato ko na lang sa kanila, sir, nandun naman yung content. Iyan ang sagot ko. Kumbaga, may rubrics tayo dapat sundin eh. Lalo na kung magka-face-to-face. Wala naman kasi tayong face-to-face. So, balato ko na sa mga nanay at tatay nyo yan. Balato ko na sa inyo yung matataas na grade.
Kaya, kumbaga, based on distancing information and writing condition, dapat supposedly may rubrics at doon ko pagbabasihan yung grades ninyo, yung metrics ng pag-grading. Pero, again, adaptability din talaga yung isang trait na dapat ma-practice ng teacher, lalong-lalo na in times of emergency at nasa emergency time tayo ngayon dahil pandemic. So, iba yung learning ngayon as compared to the face-to-face. So, ganun ako mag-grade. So, balik tayo doon sa tanong mo, kung mapping out each motor learning theory, of course, apparently talagang ganun ang gagawin mo. Pero kung gusto mong simplified version of it, like doing some illustration about it, go ahead. Basta nandun yung content, pangit yung drawing, go ahead. Basta nandun yung content, pangit ang sulat mo, go ahead. Basta nandun yung content at walang graphical presentation yung pagtatype mo dun sa sagot mo, walang problema, go ahead. Basta content ang mahalaga dito sa sasubmit yung output. Okay? So, any other concern? Questions? Thank you, sir. Sige, okay lang. Anything else? Anybody else? Calling once? Twice? Thrice? O, nandaw. Okay. Taas nga ng kamay. Baliw. Taas nga ng kamay kung sino dito yung galing na sa akin. Nag-estudyante ko na dati pa. Nung last sem. Marami rin naman. 12. Okay. 12 out of 35. Or say, pwede na natin sabihin kalahati. So, kayong mga nagtaas ng kamay, natatandaan nyo yung orientation ko? Na yung makabagbag damdaming orientation? Yan. Natatandaan nyo ba yon? Opo, sir. Oh, yan, di ba? Tama. Para sa benefit ng mga hindi ko naging estudyante, sino ba yung hindi, paki-unclick yung raise hand gesture? Paki-unclick na lahat. Okay? Yan. Sino naman dito yung mga hindi ko naging estudyante pa? Yung wala nung nakaraan. Yan. Okay, para sa benefit nila, uulitin ko yung orientation na yun dahil alam ko naman na mahalaga yun. Para dun sa mga narinig na tong orientation na to, pakinggan nyo na lang ulit dahil baka naliligaw na naman kayo ng landas. Itong orientation na to, medyo boring sa umpisa, pero bear with the video kasi nga, thank me later. Panoorin nyo ng buong buo, pakinggan nyo lang ng buong buo. Okay? And then, marirealize nyo lahat. Magkakaroon kayo ng reflection na masasabi natin siguro na wake-up call para sa ating lahat. Okay? Kumbaga, parang huli naman na to, konting tiis na lang, face-to-face na eh. Pero you need to listen to this and you need to watch this. Okay? So here we go. Wait lang. Get a real-time bird's-eye view of your projects. Create project plans. Before we begin, let us pray. Lord God, we thank you for the day. We offer this presentation to you, Panginoon, na bigyan niyo po ng wisdom, Panginoon, lahat po ng makikinig ng mga estudyante po. Para po sa kanila, para po sa itataguyod ng pag-aaral nila, studies nila, at nang sa ganun, masuklian din po ang kanilang mga magulang tungkol po dun sa, or batay po dun sa mga sakripisyong ginagawa ng bawat isa para lang po may taguyod ang kanilang buhay at ang kanilang pag-aaral. Lord God, ang aming pong presentation ngayon, naalay namin sa inyong banal na harapan, in Jesus Christ's name. Amen. Okay. Magandang gabi sa inyo. Ito yung generic na orientation ko palagi pagka nag-i-start ako ng klase. Regardless kahit na ano pang subject yung hahawakan ko. Kaya ko to parang naging tradition na. Sinimulan ko to several years ago sa kahit kung saan mang schools ako nagturo noon. Kasi nga, alam ko na kahit papano, kahit na konting linaw, sana makatulong ito sa mga estudyante na mahihirapan din na makapag-aral ngayon, lalo pa sa panahon ngayon may pandemic. Okay, let's begin. Una sa lahat,
binabati ko rin yung mga magulang na nagpapatuloy na magtiwala sa formal education ng kanilang mga anak sa mga institution. Nagtitiwala sila na patuloy na nagkakaloob ng formal education in spite of everything that is happening around us. Yung COVID nga. Ang napapansin ko kasi, meron mga students na nagko-call ng academic freeze dahil nga ang sabi nga nila hindi naman daw akma talaga na magpatuloy pa ng pag-aaral ngayon kasi nga dahil nga sa pandemic. Okay, first things first, ang COVID hindi na mawawala yan. Nandiyan na talaga yan. Parang flu yan eh. Wala nang gamot dyan. Vaccine nga lang ang meron tayo dyan. So kung yun ang isipin natin, magiging pananaw natin dyan, talo tayo. Aminin man natin o hindi, tayo ay nakikipaglaban ngayon sa lahat ng mga problemang dumarating sa atin. Kung susukuan natin lahat ng mga problema na yan or yung mga ilang mga problema na yan, sasabihin natin na hindi naman natin talaga kaya eh. Parang pinapalabas natin na wala tayong tiwala sa Panginoon kasi hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon, hindi naman niya tayo hayaang magka-problema na hindi natin kayang lutasin. Ang mga kalutasan ng problema ay nasa paligid lang natin. Binigyan tayo ng tools ng Panginoon para dyan. Binigyan tayo ng mga resources ng Panginoon para dyan. Just pray for wisdom, makita yung mga resources na yun, makuha yung mga resources na yun, and then ipagpatuloy yung buhay natin. Okay, meron kasi, pagka may face-to-face, meron tayong tinatawag na mga school bukol. I for one, nung nag-aaral ako, sakit sa ulo nga ako ng magulang ko noon eh. Nung nag-college ako, kala nung nanay ko, gagraduate na ako noon. Nag-prepare na siya ng mga susuot niya or kung anong plano niya sa graduation. Pero apparently, I didn't graduate on time. So, hindi niya rin alam yun. Nag-school bukol ako noon, ang dami kong incomplete, ang dami kong mga failed na mga subjects. Pero dahil nga hindi ko pa alam yung panahon na yun eh. Kumbaga kaya parang iniisip ko cool pa yung hindi pumasok. Iinom ka dun sa labas na makikipag-inuman ka, papasok ka, nakainom, papasok ng lasing. Akala natin cool. Cool yun. Na part ng college yun, part ng school yun. Pero hanggang sa pagtanda mo, dun mo marirealize na hindi talaga siya cool. Hindi siya cool. Alam nyo, mga students, pagpasensyahan ninyo na kung ganito ako mag-orient sa mga subjects kasi gusto kong ma-realize nyo yung hirap, pagod at pasakit ng mga nanay at tatay natin na nagpapatuloy na itaguyod yung pamilya natin. Okay, sinisimulan ko palagi yung orientation sa pamamagitan ng economics. Ano yung economics? Economics, naging elective subject niyo yan, nung high school kayo, nung SHS nyo. Kaya economics, para mag-aral kayo ng mabuti. Okay, alam kong pagka nakakarinig kayo ng mga teachers na nagsisermon tungkol sa pag-aaral ng mabuti, ganito itsura nyo, ay sus, boring na naman. Ayan, una sir, sige na, alam na namin yan. Hala lang natin, alam natin. Ito yung true story ng buhay namin ng mga nanay at tatay ng hindi nyo alam. Okay, ayon sa economic research, merong findings na ang COLA daw, pag sinabing COLA, Cost of Living Allowance, ang COLA daw ng pamilyang Pilipino ngayong 2021 na ngayon ay tumataginting na 1,250 pesos or 1,500 pesos sa isang araw. So, ibig sabihin, ang kailangan daw na pera ng nanay at tatay mo sa isang araw para buhayin ang pamilya niya ay 1,500 pesos. So, saan nila nakuha yung 1,500 pesos? Yung 1,500 pesos, yun yung distributed na, dinivide na yan doon sa upa nyo sa bahay, kung nangungupahan kayo, bayad nyo sa tubig, bayad nyo sa kuryente, bigas, pagkain, groceries, gamot kung may sakit, broken down into days. So, 1,500 pesos. Pero, ang sweldo lang namin ng mga nanay at tatay, ang minimum wage lang ng isang manggagawang Pilipino sa Pilipinas ay 537 pesos lang.
So makatwid, under management term, may deficit or kulang tayo, yung ibig sabihin ng deficit, kulang tayo ng mga 1,000 isang araw para mabuhay tayo bilang pamilya. Ay, sir, sinungaling ka. Sir, nagkakamali ka. Sir, marami akong sobrang baon, sir. Sir, nakakapanlibre pa ako ng mga klase ko, sir. Sir, nakakapag-date pa kami ng girlfriend ko, sir. Sir, nakakapag-inuman pa kami ng mga brad ko, sir. Sinungaling ka. Wrong. Wala kayong sobrang baon, nagkakamali kayo. Mahal na mahal lang kayo ng nanay at tatay nyo, kaya akala nyo sobra ang baon nyo. Alam niyo ba kung saan namin kinukuha yung kulang na 1,000 sa isang araw para mabuhay kayo bilang pamilya? Yung kulang na 1,000 sa isang araw para mabuhay kayo bilang pamilya? Anybody? Kung alam nyo na nanonood, letter U, Filipino word, utang. Lahat ng pamilyang Pilipino ay nababaon sa utang. Lalapit kami sa Pag-ibig at saka sa SS para mag-file ng loan. Kakapalan namin mukha namin, lalapit kami sa mga opisina namin, katrabaho namin, boss namin para bumali o umutang. Yung mga Bombay na hindi namin kilala, makikipagkilala kami para mangutang. Yan, class, ang mga kaaba-abang kalagayan namin ng mga nanay at tatay, hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Ang masaklap pa, yung walang pera na tatay nyo, alam niyo ba kung anong nangyayari sa amin sa trabaho? Nagkikwento ba yung mga nanay at tatay nyo sa pagdating nila sa bahay, sa inyo, kung anong nangyari sa kanila sa trabaho? Hindi kami nagkikwento. Pero alam niyo ba kung anong nangyayari? Ganito ang nangyayari. Sa trabaho, meron kaming ginagawa. Yung mga boss namin, kalimitan, yung mga ibang boss, mga supervisors, managers namin, head namin, umiikot-ikot yan, tinitingnan yung trabaho namin. Kung minsan ganito nangyayari. Pagtingin ng trabaho, say for example, nanay mo ako, nagtatrabaho ako sa office, halimbawa, then nakita ng boss yung trabaho ng nanay mo, mali-mali. Mali-mali. Sisigawan kami ng boss namin. Alam, ano ba yan? Sinabi ko na sa iyo yan, paano gagawin yan? Tanga mo naman! Sa harap ng office mates namin, class. Sa harap ng mga katrabaho namin, minumura kami, sinisigawan kami, pinapahiya kami, pinapaiyak kami. Hindi nyo alam. Bakit hindi nyo alam? Kasi class, lahat ng sama ng loob, lahat ng hinagpis, lahat ng mura, ay kakayanin namin ng mga nanay at tatay nyo alang-alang sa ikatataguyod ng pag-aaral ninyo, class. Ang masaklap pa, yung walang pera na tatay mo, walang pera na nanay mo, sasalubungin mo pa sa bahay pag uwi. Tama? Anong sasalubong mo? Tay. Dad. Meron kaming kailangan sa school eh. Bukas na kailangan, 500 po. Kahit wala namang kailangan. Kahit nag-usap lang kayo ng mga barkada mo na may lakad tayo bukas ha, kailangan natin pera. Anong sasagot ng tatay mo na walang pera? Anak, wala pa tayo pera, ba sweldo na lang. Eh, nakakahiya, ako lang yung wala. Diba? So, sa makatwid, dahil iisipin ng nanay at tatay mo na para sa school yun, ano sasagot na lang ng tatay mo? O sige anak, matulog ka na, ako na bahala. Di ba guys? So habang natutulog ka, madaling araw, nagmumuni-muni ka sa kama, alas 11 ng gabi, wow, bukas 500. Nasaan yung tatay mo ng mga oras na yun? Nasa kapitbahay, kumakatok. Pare, pera naman ng 100 oh. Kailangan lang ng inaanak mo. Then kakatok ulit sa kabila. Pare, kailangan, baka may 100 ka dyan. 100 lang, bakit? Hindi niya pwedeng biglaing 500. Wala rin pera yung kumpara niya. Hanggang sa maipon niya yung sinasabi niyo, 500 daw. At kinabukasan, pagising niya ng umaga, makikita niya yung tatay niya nagkakape nakangiti. Kahit hindi siya natulog. Bakit siya nakangiti? Kasi nakita gising ka na eh. Anak, ito na yung 500. O, sabi ko sa'yo, matulog ka lang. Diba, class? Yan, class, ang mga sinisigaw-sigawan natin mga nanay at tatay. Yan, class, ang mga sinasagot-sagot natin mga pabalang-balang ng mga nanay at tatay. Yan, class, ang mga sinusuway-suway natin mga nanay at tatay. Nakukuha nyo sana yung pinupunto ko rito. Mahirap ang buhay. Pero kahit na gaano pa kahirap yan, titiisin namin ng mga nanay at tatay nyo, may taguyod lang kayo sa pag-aaral. May taguyod lang kinabukasan ninyo. May taguyod lang yung pamilya namin. Yan ang kaaba-abang kalagayan namin, class. Hindi nyo alam. Ang masaklap pa,
there's one time, true story to, hindi ko rin to makakalimutan. One time, meron akong estudyante, binagsak ko, drinap ko kasi hindi nagpapapasok. So prelim pa lang, tagtad na siya ng absence, so drop na. Nung following meeting, pumasok siya ulit, nakiusap. Nabagbag naman kalooban ko, o sige, final warning ka na, hindi ka na pwedeng ma-absent. Yes, sir! Tuntua siya, pasok siya. True story to, hindi ko ito makakalimutan. So, pasok siya ulit. The following meeting, absent siya ulit. Sumunod na meeting, pumasok na naman, nakiusap na naman. O sige, pinagbigyan ko na naman. O sige, final warning ka na, hindi ka na talaga pwedeng ma-absent. Yes, sir! Tuntua na naman siya. Tuntua na naman siya. The following meeting, absent na naman siya. Sumunod na meeting, tumapasok pa lang sa pintuan, minura ko na kagad, get out! Isa kasi, no, get out! Hindi ko na pinagbigyan. So, sa madaling salita, drop. Nung kuha na ng grade at the end of the SEM, nakita ng mga classmate niya yung computer readout ng grade niya kasi piniprint yung grade outputs eh. Nakita ng mga classmate niya, drop sa akin. So, hindi nakatiis yung mga kaklase niya. Pinuntahan ako, sinugod ako. Sir, alam niyo po ba kung bakit ganong klaseng pumasok ng kaklase namin, sir? Sir, kasi sir, isa lang po yung uniform nila ng kuya niya. So, suit niya ngayon yung uniform, kuya niya absent kasi walang uniform, lalaban niya mamayang gabi, kuya naman niya pagbibigyan niyang pumasok. Tapos sir, yung tatay po nila, driver po ng jeep, walang director yung pasada. Isa lang po yung kaya niyang bigyan ng baon para sa dalawang anak niya nag-aaral sa college. So papasok siya ngayon, dala yung pinagpaguran ng tatay niya sa pasada, kuya niya absent kasi walang baon. Pero kinabukasan, kuya naman niya pagbibigyan niyang pumasok, kuya naman niya yung papasok, siya naman yung absent. Pero sir, alam niyo po ba kahit ganun po kasaklap yung buhay po nila, pinipilit po nila sir pumasok sa abot ng makakaya ng naghihirap nilang satay, sir. Kayo pa kaya na may kakayahang pumasok araw-araw or umattend man lang ng online class, distance learning, ang hindi attend kumpara dun sa dalawang magkapatid na yun na gustong-gusto, nagsusumikap pumasok, makatapos lang, makatulong lang sila dun sa naghihirap nilang pamilya. Yes, mahirap ang buhay. Naiintindihan namin kayo eh. Naiintindihan namin kayo na sa edad niyo yan, alam namin na dumarating kayo sa edad na yan na maiisip niyo lahat, re-reklamuhan ninyo. Napagdaanan din kasi namin yan, pinag-aralan nga natin yan sa PE, di ba? Yung 4 domains of fitness, what are those? Physical fitness, emotional fitness, social fitness, at saka yung yung last, physical, social, mental fitness. Yan yung emotional fitness, ability to cope with certain problems. So, ibig sabihin, lahat na lang binibigyan nyo ng problema, lahat na lang hindi pwede, lahat na lang nire-reklamuhan nyo. So, naiintindihan namin yan. Dumating kami sa edad na yan eh. Pero if I were you, grow up, the sooner the better. Kasi nandito tayo sa panahon ng pandemya. Kailangan namin kayo ng mga nanay at tatay niyo. Hindi man makatulong sa trabaho, pagkus tulungan niyo yung mga nanay at tatay niyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. In spite of us being in the remote learning situation right now. Alam mo, class, yung remote learning, naiintindihan ko yan na parang wala naman kami natututunan, parang binigyan lang kami ng assignment, etc. Hindi nga nagpapaliwanag yung teachers, etc. Yes, in part, that is true. Pero parang simbahan lang yan. Parang ma-attend lang kayo sa church niyan. Ano ibig ko sabihin? Sa simbahan, say for example, sa Catholic, may sermon ng pare, na pinapakinggan niyo ba? Pagka-Christian, may preaching ng pastor, pinapakinggan niyo ba? Hindi. Pagpunta niyo sa simbahan, ganito ginagawa natin. Oras. Tapos, yun, nagsimba naman ako. Tapos, hindi ka makikinig hanggang sa marinig mo closing prayer na, o di kaya, kung Katoliko ka, uy, communion na, malapit na. Di ba? Pero subukan mo to sa Sunday na magsimba. Subukan mo na mag-focus lang dun sa preaching ng pastor. Pakinggan mo sa buong puso yung preaching ng pastor. Subukan mo pakinggan yung sermon ng pare kung Catholic ka. Subukan niyo lang sa Sunday na darating.
Makikita nyo kung gaano ka-special yung message, kung gaano ka-touching yung message para sa buhay natin. Ganyan din sa pag-aaral. Kung hindi mo dadamdamin ang module, hindi mo bibigay ng buong puso mo yung pag-iintindi doon sa module na pinaghirapan ng mga teachers nyo ngayon, nasa in spite of the difficulties, in spite of the lack of resources, in spite of the lack of face-to-face, ito yung naisip namin na module na alam namin magkakaroon ng continuity yung formal education ninyo. Subukan nyo mag-focus dun sa module lang na yan. Subukan nyo lang. Intindihin nyo, unawain nyo yung hinahatid sa inyo, gustong ihatid sa inyo ng module, makikita nyo, ang sarap-sarap mag-aral kahit na distance learning yan. Walang difference sa makikinig ka ng sermon, walang difference sa makikinig ka ng preaching, walang difference na iintindihin mo yung virtual class nyo sa Google Class or sa Zoom yan, walang difference doon. Unawain mo lang yung module. Bigay mo yung buong puso mo katulad ng pagbibigay ng buong puso ng nanay at tatay mo sa trabaho nila para lang maipagpatuloy ang buhay ninyo. Na hindi sumusuko yung tatay nyo kahit na pandemic. Hindi sumusuko yung tatay nyo at nanay nyo kahit nahirap sila sa biyahe. Hindi sumusuko yung tatay at nanay nyo na sumusugal sila, lumalabas sila, naka-face mask lang, naka-face shield lang, pero nandyan yung COVID sa paligid. Ginagawa nila yun alang-alang sa ikatataguyod ng pamilya ninyo. Doon lang kayo makakasukli ng maayos at ng maganda at ng tama. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Kumbaga, hindi ko kayo inaaway. Wala naman tayong karapatang manumbat sa panahon ngayon. Wala rin tayong karapatang magalit. Actually, ako nga marami akong kasalanan sa buhay. Marami akong mga kasalanan nagawa. Hindi lang sa kung kanino man, pati sa pamilya ko, sa mga estudyante, kung saan-saan man. Kung every night kami ng mga nanay at tatay mo, lahat ng mga ginagawa namin kapalpakan sa buhay, iniiyak namin yun. Minsan nakaka-request kami o nag-pray kami na sana huwag na lang akong magising bukas dahil nahihiya na akong bumangon. Dahil bukod sa mga kasalanan ginawa namin, ay dahil napuprostrate kami dahil hindi na namin kaya yung buhay. Pero dahil mabait yung Diyos, pinaparealize sa atin lahat na nobody's perfect. I-acknowledge mo yung mistakes mo. Paghandaan mo yung consequences ng mga mistakes mo, actions mo. Mag-pray ka, magtiwala ka sa Panginoon na kahit na kulang tayo ng resources, ipagkakaloob niya yan, magsipag ka lang, you do the task, pagkakalooban ka ng biyaya ng Panginoon. Yun lang ang ibig sabihin. Sir, yung tatay ko naman si Raulo naman yun. Lasenggo nga yun, hindi nga tumutulong sa bahay. Bakit naman namin, kumbaga masama loob ko sa tatay ko. Sir, kasi lasing ng lasing, nanay ko nga lang naglalabada, yun ang tatagulid sa amin. Bakit ko susuklian ng maganda tatay ko? Maggagago na rin ako, sir. Ayoko na. Na-realize mo ba kung bakit nagkakaganon yung tatay mo? Natanong mo ba sa kanya kung bakit siya nagkakaganon? Seryoso. Nakausap mo ba siya ng maayos? Ano ba yung pinoproblema ng tatay mo? Baka emotionally unstable yung tatay mo, kaya ganun. Kasi, nung bata pa tayo, nung bata pa kayo, yung baby pa kayo, yung umiiyak kayo, lampin pa nung araw, wala pang diaper. Umiiyak kayo dahil naihi kayo sa banig or sa higaan, papalitan kayo ng tatay niyo madaling araw kahit yan siya sa trabaho. Papalitan kayo ng lampin and then iheheli ka ulit. Iheheli ka ulit. Sasabihin sa yung tatay mo, anak, huwag kang mag-alala, paglaki mo, mayaman na tayo. Anak, huwag kang mag-alala, paglaki mo, pag-aaralin ko kayo sa kung saan gusto mong school. Anak, lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Hanggang sa lumaki kayo. Pero hindi nangyari. Kasi sa hirap ng buhay, ang hirap umahon ng pamilyang Pilipino. Mahirap. So, hindi nangyari. Frustrated siya. Out of frustrations, doon niya nabubuhos lahat ng galit niya sa mundo. Tama ba yun? Siyempre hindi.
Pero lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay may konteksto kung bakit nangyayari. Nasa sa atin yun bilang miyembro ng pamilya para unawain yung mga konteksto na yun at magbigay ng solusyon, hindi magbigay ng panibagong problema. Susuklian natin lahat kung ano man ang ibigay sa atin, ipagkaloob sa atin, palagi nating isusukli kagad ay kabutihan. Iyan ang palagi niyong tatandaan. Kumbaga, pasensya na kayo at ganito yung way ng orientation ko. Pero, believe me, nang naranasan ko yung kagigpitan, nagtinda ako ng laruan sa bangketa, maitaguyod ng pamilya, nagtinda ako ng ihaw-ihaw, gigising ako ng madaling araw. Mahirap. Gumawa ako ng mga mali, maitaguyod lang yung pamilya. Pakahirap. Pero lahat ng yan, merong karampatang consequences yan sa mata ng Panginoon. Ganon din tayo lahat bilang estudyante. Lahat ng mga ginagawa natin ditong kapabayaan o kung pagsusukli ng hindi maganda sa mga sakripisyo ng mga magulang nyo, kung sino man nagpapaaral sa inyo, may mga consequences yan. Kung kaya mong panindigan yung mga consequences na yun, fine. Pero isipin mo na lang na habang ginagawa mo yung mga kamalian na yan, yung pag-i-school bukol na yan, nasan ulit yung nanay mo o yung tatay mo? Nasan siya ulit ng mga oras na yun habang ginagawa mo yung pag-i-school bukol mo? Nasaan siya? Nasa trabaho, minumura ng boss niya. Pinapahiya ng boss niya na tinitiis alang-alang sa'yo. Sana yan ang maunawaan yung class. Hindi ko kayo inaaway, wala tayong karapatang away. Pero bagkus, meron lang akong gustong ipaunawa sa inyo. Sir, kahit naman anong sabihin nyo nagsisikap naman ako mag-aral pero hanggang dito lang talaga grades ko Ang hirap kong makaintindi, mahirap akong pumick up. Kumbaga, parang bobo yata talaga ako, sir. Kaya okay na to, 75, pasang hawa. No. Huwag mo lilimitahan yung sarili mo. Pagka nilagyan mo ng limit yung sarili mo, hanggang doon na lang talaga ang buhay niyo. Huwag mo sasabihin may kahinaan kayo or kabobohan kayo. No, wala. Dalawang klase lang ng estudyante. Isang masipag, isang tamad. Isang tama yung study habits, isang hindi. Bibigyan ko kayo ng example ng study habits. Pagkagaling nyo sa school, say for example, face-to-face, pagkagaling nyo sa school, halimbawa may bag kayo, backpack. Pagkagaling nyo sa school, diretso kayo sa bahay, tama? Tapos akit sa kwarto, tama? Anong gagawin nyo? Babalibag nyo yung bag nyo. Sa kama. Tapos diretso sa baba, Mobile Legend, computer shop, tambay sa mga barkada. Isang bad study habit. Ang katwiran nyo, nag-aaral na ako sa school na lang mag-aaral. No. Yun ang difference. Small things, pero big difference yan. Why? Yan ang big difference ng mga masisipag kaya sila nakaka-attain ng mga ganong accolades, ganong awards, or ganong grades. Kasi sila, ang ugali nila ganito. Pagkagaling sa school, diretso sa bahay, upo sa kama, bubuksan yung bag kahit galing sa school. Kukunin ulit yung lesson for that day. Or nasa, gadget era, kukunin yung gadget, tablet, or phone, titingnan ulit yung mga in-screenshot niya or pinicturean yung mga lesson. I-scanin niya ulit yan. Pag-aaralan niya ulit yan. Ano nga ulit yung sinabi ni Sir? Yan ang isang magandang tip ko sa inyo bilang mag-aaral. Huwag mong kakabisaduhin. Hindi kinakabisado yan. Iskanin nyo lang. Ano iskanin? Basahin nyo lang ng mga 3 beses. 3 beses. Kinabukasan, pag may lesson kayo, tanungin kayo ng teacher nyo, masasagot nyo nandun. Dahil na-scan nyo ng 3 times. 3 times twice. Yun ang difference. Kaya huwag mong lilimitahan yung sarili mo na sasabihin mo, sir, likas na akong bobo. Hindi, wala. Walang taong bobo. Taong tamad. Hindi, sir, hindi ako tamad. Talagang hirap na hirap ako. Makulit ka lang. Magtiwala ka sa Panginoon, hindi ka niya bibigyan ng kahirapan. Magtiwala ka sa Diyos, hindi ka niya bibigyan ng kahirapan. Nandiyan ang mga resources. Andito ang mga teachers niyo, merong puso para umunawa, merong bibig para kausapin, may tenga para makarinig, may isip para makaintindi. Tanungin nyo kami sa mga lessons, chat nyo kami,
tanungin nyo kami doon sa hindi nyo naintindihan, kaya tapos na yung klase, sasagutin namin kayo. Huwag kayong mag-rely dun sa sarili nyong perception. And dito yung mga resources, binigay ng Diyos ang instrumento, nandyan sa paligid, gamitin niyo yung instrumento ng Panginoon. Ang instrumento ng Panginoon sa pag-aaral ay Google, teacher, magulang. Nandito kami lahat. Nandyan lang kami lahat. Gamitin mo. Okay? So ano lang ang pinapahiwatig ko sa inyo? Pinapahiwatig ko sa inyo na wala na tayo sa panahon ng negatibo. Don't dwell on negativities. Don't dwell on trivial matters like dapat may academic freeze, dapat may ganito, dapat may ganito. Mag-focus kayo sa module. Promise, once na nakafocus kayo doon sa module na yun, marirealize nyo na, oo nga, ang ganda nga ng module. Oo nga, matututo kami rito. Yun lang ang talagang kailangan yung gawin sa panahon ng pandemic. Anong malay natin, kahit na may bagong variant yung virus, maging effective yung vaccine, magkaroon na tayo ng face-to-face, manumbalik yung dati, pero expect the worst, then pray for the best. Ganun lang naman ang buhay. Ganun lang naman talaga tayo dapat. Okay? So, sana man lang, kahit na ganito ka-iksi yung orientation natin sa class, sana maisapuso niyo lahat ng mga narinig nyo ngayon. Kasi yun ang kailangan ng magulang nyo. Pagdating nyo sa bahay, pagkatapos yung panuuring to, puntahan nyo yung nanay nyo, tatay nyo, I love you nyo. Yung simple na greetings na yun sa mga nanay at tatay, corny man pakinggan, corny man nilang maririnig, pero it will touch their heart. Napaka-importante sa amin yun. Yung ganun yung mga anak namin. May panahon pa tayo para magbago sa pagiging school bukol natin. May panahon pa. Ito yun, inilatag ng Panginoon para sa atin. Gawin nyo ng maayos yung lessons, gawin nyo ng mag-focus kayo sa lessons, yan ang magiging ganti nyo sa mga nanay at tatay. Okay? So sana nakatulong ako kahit papano dito sa orientation na to sa klase natin. So hopefully, maging fresh start to sa inyo lahat na bagong perspective ng pag-aaral niyo. Okay? So, Hello. Hello, nandyan pa kayo? Naririnig niyo ako? Opo, sir. Okay, so sana Yes, sir. nga Yes, sir. bagong perspective sa inyo yan. Kasi syempre, ang palagi lang natin iniisip, yung pananaw lang natin, yung pagkakaunawa lang natin, unawain natin din yung konteksto kung bakit nagkakaganon yung paligid natin. At yung reaction natin, alam ko na reaksyonaryo tayo. Ang tamang term dyan, reaksyonaryo. Alam ko reaksyonaryo ang isang karakter or character trait ng ganyang edad. Reaksyonaryo palagi. So, pwede naman tayo maging reaksyonaryo. Positive reaction lang tayo. Yung negative reaction di naman mawawala eh. But rather, more emphasis talaga dapat tayo. Kasi positive reaction lang talaga dapat. Okay? Walang masamang individual, walang masamang tao. Meron lang nai-impluwensyahan. So lahat tayo ay meron tayong inner demon sa isa't isa. Meron din tayong inner angel sa isa't isa. It's up to you kung sino yung bubusugin mo dun sa dalawa na yun. Kung magbubusog tayo ng hatred, yung demonyo ang lalabas. Kung magbubusog tayo ng peace, altruism is doing good. Or kindness, yung angel ang mabubusog sa pagkatao natin. So, choices yan. Hindi tayo dapat maniwala na kasi nga ganito sir kaya kami nagkaganito. Hindi. May choice ka eh. Pagandahin mo yung choice mo. Maging tama ang choices natin. Okay? So, any questions? Anything else? Tungkol sa module, tungkol sa task. Anything else na pwede natin i-clarify? Gusto natin i-clarify pa? Anybody? Anybody?
Sir, na ba? sa akin, sir, nag-gradean nyo na po ba ako sa task 1, sir? Wait lang ha. Pull up nga natin yung class record. Wait lang. Pull up natin. Ba't hindi ko ba nilike? Hindi, Hindi ko sir, siya eh. nilike. Hindi ko nilike? Opo. Baka kaya hindi ko nilike, nabuisit ako sa sagot mo. Joke lang. Tingnan natin. Ano apelyido mo ulit? Krabo, sir. Bravo. Wala nga. Pull up natin. Sorry. Wait lang Pull up natin yung Facebook. Wait lang. Ang dami pa pala akong hindi na-like dito. Checkan ko na lang mamaya. I-like ko na rin para checkan ko na lang mamaya. Mr. Malonzo. Thank you, sir. Danaga. Klabo? Klabo? Wait. Scroll na natin. Total, nandito na rin lang tayo. We still have 9 minutes more eh. Sa pinakababa na. Ano ulit yung una? Malonzo, Denaga, Malonzo, Denaga. Kay Miss Clarito, hindi ko pa rin na-like. Sorry. Clarito, Denaga, Malonzo. Ayun! Tingnan pa natin sa iba ba. Ayun na. Okay na. Okay, game. Isa-isayin natin. Si Clarito, okay na. Clavo, okay na. Denaga, okay na. Malonzo, okay na. Okay na. Meron pang mga hindi pa nagsasabi ng task 1. Kumpletuhin na rin. Madali lang naman yung task eh. Diba? Madali lang. Kayang-kaya nyo gawin ng 5 minutes. Actually, mahirap mag-jot down ng mga facts sa lecture. Mahirap intindihin yung lecture. Mahirap mag-itemize or mag-enumerate ng mga jot down natin facts sa lecture. Pero ang ginagawa kasi naming module palagi, yung mga task madadali. Lecture, yan yung pahirapan tayo, iintindihin natin, unawain natin. Pero yung task, we see to it na madali talaga. Hindi lang yung project, kasi yung project talagang mahirap. Pero ako kasi yung nag-revise nitong module na to dinalian ko rin yung project para sa inyo. Balato na nga lang. Basta tsatsagin natin yung lecture. Talagang huhugot ako ng mga ibang mga references tsaka materials aside from the module na pull up nyo. Kasi nga, importante ito kasi nga para sa board exam nyo rin to. At nasa ganun, matututo rin talaga kayo. Okay? So, wala kang problemahin sa task. Kung mapapansin nyo, kahit iskanin nyo na yung project, napakadali lang din. Total, napupull up nyo naman na yung module dun sa Google Class natin. So, madali lang. Okay? So, questions pa? Anything else? Anybody else? Anybody? Questions? Nandaw, sabi ni Miss Dumangkas. Sino magse-second doon? Calling once? Twice? Thrice? Okay, let us pray. Sige.
Lord God, maraming salamat po sa lesson po na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon. Pairan po ulit ng talino, lakas at galing po sa lahat po ng mga subjects namin. Lahat po ng may karamdaman ngayon, pagalingin niyo po, Panginoon. Kahit COVID po yan, alam ko po na mas makapangyarihan po kayo doon, Panginoon. Lord God, ang aming pong subjects, pinapaabot po namin sa inyong banal na harapan, inaalay namin sa inyong banal na harapan, in Jesus Christ's name. Amen. Okay, thank you. Thank you, sir. Salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.